Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Ako nga pala si Donita at nais ko lang na ikwento ang naging kwento rin sa akin ng aking lolo. Nangyari ang kwentong ito sa kanilang bayan. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang tunay na pangalan ng bayan nila at itago na lang natin sa katawagang San Joaquin. Ito ay nangyari sa kanyang kanununuan at nagpasalin-salin na lang ang kwento sa mga kalahi nila. Pinangingilagan ng mga tao ang mapunong lugar sa dulong bahagi ng bayan ng San Joaquin. Lahat sila ay natatakot sa kung anumang matutuklasan nila doon. Simula kasi sa mga kanununuan ng mga tao'y sinasabi nilang iwasan ang kakahuyan dahil naging pugad na raw ng mga aswang buhat pa noong unang panahon. Ayon sa kwento, sinasabing ang mga aswang na yon ay nagmula pa sa lahi ng isang nilalang na naghangad din na makuha ang gintong balahibo ng nasabing engkantada. Gawa ng nabigo siya sa kanyang plano, nagpasya siyang gumanti sa mga tao. Sapagkat nakatira siya sa pusod ng gubat ng San Joaquin, doon na siya nagparami ng mga lahi sa pamamagitan ng pakikipagsiping sa iba't ibang uri ng mga aswang. Sinasabi nila na ang nilalang na ito ay isang mataas ding uri ng nilalang na kung tawagin nila'y daghamon. Marami na ang mga henerasyon ang nagdaan. Halos unti-unti nang naging moderno ang mundo. Subalit hindi pa rin nakakaabot sa bayan ng San Joaquin ang teknolohiya o kahit ang kuryente man lang. Sa halip naman nibugho sa karangyaang tinatamasa ng iba, para kinamang telesporo, isa itong biyaya. Namuhay sila ng simple at kontento na silang makakain ng 3 beses sa isang araw. Naging pangkabuhayan na rin nila ang pagbebenta ng mga kahoy na panggatong sa ibang tao. Dahil ayaw rin nilang mapahamak, iniwasan din nila ang gubat na nasa dulong bahagi ng bayan ng San Joaquin. Subalit dumating ang araw na naubos na ang mga panggatong sa kakahuyang pinagkukuhanan nila nito. Lahat ng mga naging bunga ng pagmamahalan nila ng asawa niyang si Pelagia ay puro lalaki na pinangalanan nilang Bien, Hugo, Calisto, Juan at Roman. Naisip ng mag-asawa na sakto naman yon sapagkat nakatira sila sa pamayanang rural at kinakailangan nila ng mga malalakas na bisig para mabuhay. Sinabi niya sa kanyang asawa na wag lamang silang maghangad ng kung ano-ano mang natatamasa ng iba at dapat daw ay alalahanin nilang na mas mayaman sila kung ikukumpara sa iba, sapagkat walang makakapantay sa yaman ng pagmamahal. Agad namang tumango sa kanya ang kanyang asawa at sinigundahan ang sinabi ng lalaki. Napangiti na lang ang 5 binatilyo noon sa kanilang mga magulang. Naisip nilang kung huliman sila, kung ikukumpara sa taga-kabilang bayan, maswerte pa rin sila dahil mapayapa ang kanilang pamumuhay. Katatapos lang nilang kumain ng kanilang agahan noon. Saglit silang nagpahinga at inihanda ang kanilang sarili para tumungo sa gubat. Nagpasya na lamang silang wag nang bumalik sa kakahuyang pinagkukuhanan nila ng kanilang panggatong dati. Sa kagustuhan nilang mairaos ang kanilang buhay, ay minabuti nila ang sumugal at tumungo na lang sa dulong bahagi ng kanilang bayan upang doon manguha ng mga panggatong na kanilang maibibenta. Nakaramdam ng pag-aalala ang mga binatilyong anak nila Pelagia. Hindi nila alam kung ano ang posibleng mangyari. Nagtiwala na lang sila sa kung ano mang sinasabi ng kanilang ama at inisip nila na alam nito ang gagawin kung sakali.
Sa pag-aakalang hindi naman sila tatagal sa gubat na yon, hindi na sila nagdala pa ng pagkain at maiinom na tubig. Sinabi ni Mang Telesforo sa kanyang mga anak na kung makakarami sila ng makukuha ay dediretso na kaagad sila sa kabilang baryo para ibenta ang mga panggatong nila. Dagdag pa niya, may mga lugawan sa baryong yon, kaya doon na lamang din sila kakain kung sakali mang makaramdam sila ng gutom. Habang tinatapos naman ni Mang Telesforo ang paghahasa niya ng kanyang itak, ay napatanong sa kanya ang kanyang anak na si Calisto na kung kailangan pa ba nilang pasukin ang iniiwasang gubat. Gayong nag-aalala siya dahil baka delikado doon at kung ano pa ang mangyari sa kanila. Napabuntong hininga naman si Mang Telesforo at tinugunan na lamang niya ang kanyang anak na mas marami ang makukuha nilang panggatong kapag pinasok nila ang gubat na yon. Sinabi na lamang niyang wag na nilang tunguhin ang gitnang bahagi ng gubat dahil baka totoo daw ang mga sabi-sabi tungkol sa daghamon na nakatira doon. Dagdag pa niya na marahil ay wala pang nakakarating na ibang tao sa gubat na yon, kaya natitiyak niyang marami-rami ang kanilang makukuha kahit pa na hanggang sa buka na lang sila ng kakahuyang yon. Wala nang nagawa noon ang mga anak ng lalaki kung hindi ang pumayag sa kung anumang nais ng kanilang ama. Kahit pa natatakot sila, nagpatianod na lang sila sa kagustuhan ng kanilang ama. Batid naman nilang para naman yon sa kanilang kabutihan. Nagmadali sila sa kanilang paglalakad patungo sa gubat. Dahil maaga pa yon, hindi pa gaanong masakit ang sikat ng araw at wala pang gaanong tao sa labas ng kani-kanilang bahay. Habang papalapit sila sa iniiwasang kagubatan, nagiging kaunti rin ang mga kabahayan hanggang sa tuluyang wala na silang nakikita kung hindi ang mga talahib na mas mataas pa sa kanila. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakad, binalaan ni Mang Telesforo ang kanyang mga anak na kapag makarating sila sa kagubatang yon ay huwag silang gagawa ng malakas na ingay dahil hindi rin nila alam kung anong mga nilalang ang mabubulabog nila doon kung sakaling mag-iingay nga sila doon. Dahil naman sa sinabi ni Mang Telesforo sa kanyang mga anak, hindi na iwasan na magtanong ni Calisto kung totoo nga ba ang kwentong may aswang na nakatira at nagtatago sa nasabing gubat. Hindi rin naiwasan ni Roman ang sumabat noon at sinabi niyang kung totoo nga ang tungkol doon at kung mag-isa lamang ang aswang na yon ay makakaya din nilang labanan. Gayong 6 silang magkakasama doon. Napahawak pa siya sa kanyang itak at napatitig sa kanyang mga kapatid. Agad na napailing noon ang kanilang ama at agaran ding nagsalita para tugunan ang sinabi ng kanyang 2 anak. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hindi natin alam kung ano ang naroroon. Isa pa, hindi pangingilagan ng mga tao ang kakahuyan sa mahabang panahon kung wala namang kakatuwang bagay na naroroon. Sinang-ayunan naman ni Juan ang sinabi ng kanyang ama. Pinagsabihan pa niya ang kanyang mga kapatid na mag-iingat at sundin na lamang ang sinasabi ng kanilang ama. Ayon pa rito, ay hindi nila alam na baka makasalamuhan nila ang nilalang nang hindi nila alam na ito na pala ang aswang na dapat nilang iwasan. Dahil parang nagiging rason ng pangamba ang kanilang pinag-uusapan ng mga sandaling yon, nagpasya na silang ilihis ang kanilang usapan patungkol sa gagawin nilang pangangahoy sa kakahuyan. Pinagsabihan na lang ni Mang Telesforo ang kanyang mga anak na kapag nakarami sila ng nakuhang mga panggatong ay pwede na nila itong ihatid sa kabilang baryo. Dagdag pa niya, kung malaki-laki ang perang ibabayad ng bibili sa kanya, ay ibibili kaagad niya iyon ng nipang ipapalit sa atip ng kanilang bahay. Inengganyo niya rin ang kanyang mga anak na kung nais man nilang samahan siya,
ay mas maigi ngayon. Nang sa gayon ay hindi rin siya gaanong mahirapan pa. Nagkasundo naman ang magkakapatid na sumama sa kanilang ama sa paghahatid ng mga panggatong. Kaya binilisan nila ang kanilang paglalakad. Alam nilang iyon ang unang beses nilang tumungo sa kagubatan na nasa dulong bahagi ng kanilang lugar. Kaya naging maingat sila sa kanilang galaw. Sa hindi nila inaasahan noon, ay tinanong ni Bien kay Mang Telesforo kung bakit hindi na lang sila kumuha ng panggatong sa dating gubat na madalas nilang pagkuhaan ng mga panggatong. Napatawa naman ng bahagya ang apat na magkapatid, pero agad din silang natahimik noong magsimula ng magsalita ang kanilang ama. Napabuntong hininga si Mang Telesforo at ipinaliwanag nito kung doon sila kukuha ng panggatong ay marahil kakaunti lang ang kanilang makukuha. Dahil madalas na nilang pinagkukuhaan niyo ng kahoy na ginagawa nilang uling. Sinigurado naman nito sa kanyang mga anak na kapag lumipas ang ilang buwan ay babalik sila sa pagkuha roon dahil mas ligtas din sa gubat na yon. Napatango lang din si Bien sa kanya at ipinagpatuloy nito ang kanilang paglalakad. Makalipas ang mahigit kalahating oras na paglalakad, natanaw na nila ang mapunong lugar na siyang pinangingilagan ng mga tao. Luntian ng mga puno sa kagubatan, tsaka mababatid talaga na wala pang nakapunta doon. Nagpalingalinga naman noon si Kalisto sa mga bahaging naabot ng kanyang paningin at tsaka ito nagtanong kung iyon na ang gubat na kanilang papasukin. Sinagot naman ni Mang Telesforo si Kalisto na iyon na nga ang gubat na papasukin nila. Subalit mariin namang sinabi nito sa kanyang mga anak na hindi nila papasukin ng tuluyan ng kakahuyang yon dahil sa gilid lamang sila ng gubat mangunguha ng mga kahoy na pwede nilang ipagbili. Muli pa niyang binalaan ang kanyang mga anak na huwag gagawa ng malakas na ingay. Dumiretso sila sa kanilang paglalakad. Subalit nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang parehong nakaramdam ng kakaibang kilabot ang limang magkakapatid. Saglit silang natigilan at napatitig sa kakahuyan. Napansin naman kaagad iyon ni Mang Telesforo. Kaya agad nitong tinanong ang limang magkakapatid kung bakit napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad. Gayong sayang ang kanilang oras. Niyaya na lamang sila ng kanilang ama dahil hindi sila pwedeng abutan ng 3:00 ng hapon sa gubat na yon. Gayong kung totoo mang may aswang doon, ay malalaman ng mga ito ang kanilang presensya. Noong wikain yon ng lalaki, parang nakaramdam ng kilabot ang magkakapatid. Pero isinantabi nila ang ganoong emosyon dahil nais din nilang makauwi kaagad. Mas nauna pa silang naglakad sa kanilang ama patungo sa gilid ng gubat. Pagdating nila doon, agad nilang sinuyod ang mga puno, tsaka inalam kung may mga tuyong sanga doon. Nang may makita si Juan ay kaagad namang itinuro ni Juan sa kanyang ama ang nakita niyang mga tuyong sanga ng puno. Naisip nilang makararami sila ng makukuha ng araw na yon, kaya makakauwi kaagad sila. Sa kadahilanang yon, mas nauna pa siyang maglakad sa kanyang ama at mga kapatid habang tinitingala ang puno. Agad namang namulagat ang mga mata ni Mang Telesforo nang makita ang itinuturo ng kanyang anak. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad silang lumapit sa nasabing malaking puno. Nang naroon na sila, nakumpirma nga ni Mang Telesforo na may mga tuyong sanga doon. Inutusan niya ang 5 anak niya na akyatin ang puno nang sa gayon mapadali ang kanilang trabaho. Siya naman ay naiwan sa ilalim para magbantay sa mga mahuhulog na tuyong sangang puputulin ng kanyang mga anak. Siya na rin ang nag-iipon nun upang madali nila itong maitali kung kinakailangan na nilang umalis.
Noong maubos na nila ang mga tuyong sanga, agad silang bumaba. Nagpalinga-linga sila. Pagkatapos, naghanap pa ng ibang puno na pwedeng makuhaan ng kanilang kailangan. Nang may matanaw naman si Bien, ay itinuro niya yon at kaagad din niyang pinuntahan. Hindi niya hinintay pa na makasagot si Mang Telesforo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa nasabing puno. Tumingala siya doon. Labis ang kanyang pagtataka nang may makita siyang punit ng damit na nakasabit doon.